Ka-enjoy kung bago ka pa lang sa channel na ito. Manglambing po kami sa iyo na i-subscribe ang aming channel para masundan nyo pa ang mga videos na aming gagawin. Dahil pangako namin lahat ng aming makitang mga maganda ipapakita namin sa inyo, at lahat ng kwento sa ating kasaysayan pag-usapan natin sa channel na ito. Sana ma-enjoy mo to. Good afternoon mga ka-enjoy. Good afternoon Rosario, Cavite, and good afternoon Philippines. Mga ka-enjoy, nandito tayo ngayon sa SM Rosario, Cavite, at balikan natin ang Anti-Heroes Convention, kung saan dito naganap ang isa sa pinakamahalagang yugto ng ating kasaysayan, ang Anti-Heroes Convention, Anti-Heroes Congress, Anti-Heroes Assembly na naging eleksyon. Mga ka-enjoy, ang kaganapang ito ay napakasensitibo na hanggang ngayon ay pinagdebatihan pa, at marahil marami pang mga dokumento na hindi pa natuklasan na nakatago sa mga archive, sa mga museo o sa mga pribadong tao. Mga ka-enjoy, ang Enjoy Mo To TV channel ay nagbabase lang po sa aming nababasa at napag-aralan at panaliksik sa ating kasaysayan. Manghingi po kami ng paumanhin at pag-unawa kung sakaling mayroon tayong hindi nababanggit na mga kaganapan, dahil limitado lang po ang ating oras para banggitin ang lahat ng ating napag-aralan. Ang kasaysayan, maging kwento lang ito kung hindi natin bigyan ng saysay. Kagaya noong history natin ng elementary at high school, parang kwento lang dumaan sa atin hanggang dumating tayo ng kolehiyo. Nung pinag-aralan na natin ang suksay o ang social science, ang history naging makabuluhan, dahil dito natin nalalaman ang ugat ng mga problema ng ating susidad, gaya ng nabanggit natin nung mga nakaraang episode. Ang Anti-Heroes eleksyon ginagawa pa rin natin ngayon. Nagkamali ba tayong mga Pilipino sa pagpili ng ating Pangulo? Ano ba ang ating batayan sa pagpili ng ating mga Pangulo? Balikan natin ang ating kasaysayan, ang pinakaunang eleksyon nating mga Pilipino. Ang Anti-Heroes Convention o Anti-Heroes Assembly, ang layunin ay pag-usapan ang depensa sa Cavite para hindi makapasok ang mga Espanyol at mabawi muli ang lalawigan ng Cavite. Ang pagpupulong na ito pinangunahan ng chairman na si Jacinto Lumbreras. Nandito ang lahat ng mataas na opisyal ng Katipunan, ang pinuno ng Magdiwang na si Mariano Alvarez, ang pinuno ng Magdalo na si Baldomero Aguinaldo, si Andres Bonifacio, at marami pang mga general, maliban kay Emilio Aguinaldo na nakipaglaban sa Pasong Santol sa Dasmariñas, boundary ng Imos. Ang pagpupulong na ito nauwi sa debate. Halos ginugol nila buong araw sa debate. Sa kalagitnaan ng pagpupulong na ito, tinanong ni Don Severino de las Alas kung ang Katipunan ba ay may matibay ng panggobyerno para pamahalaan itong himagsikan, dahil hindi siya kumbinsido kung ito ba ay demokrasya o monarkiya. Ang sagot ni Bonifacio, ito'y isang Republican Democratic in nature, dahil ang Katipunan nagkaisa para kalabanin ang hari ng Espanya. At ang lahat ng miyembro pwedeng manungkulan
at may kalayaan, pantay-pantay at may kapatiran. At gobyerno ng mga tao, hindi sa isa o dalawang tao lamang. Government of people, not by man. Republicanism. Ito'y nauwi sa napakahabang debate hanggang nagdeklara ang Magdalo ng status quo at sinabing ang mga revolusyonaryo walang kaibahan sa mga bandido at mabangis na hayop na siya namang kinagalit ng magdiwang paksyon. At marami ang nagsasabing tapusin na ang pagpupulong, pero pinigilan ito ni Andres Bonifacio. At siya ang tumayong chairman dahil si Jacinto Lumbreras umayaw na maging chairman dahil sa kagustuhan ng Magdalo na palitan ang Katipunan. Ito na may sinang-ayunan ng nakararami. At si Andres Bonifacio ang nag-preside sa pagpupulong na ito at nagsabing ituloy ang eleksyon at tanggapin kung sino ang mananalo, kung ano ang katayuan, may edukasyon man o wala. Tinuloy ni Bonifacio ang halalan kahit alam niyang dihado siya kasi maraming mga paksyon sa ibang mga lalawigan na hindi nakadalo dito sa konbensyon na ito. Ito na ang pinakaunang eleksyon ng mga Pilipino sa pagkapangulo at pagkapangalawang pangulo, pati na ang mga gabinete. Dito rin nagumpisa ang mga estratehiya paano makalamang at paano manalo sa eleksyon. Sa panahong ito, ang magdiwang hindi handa para sa eleksyon kasi wala naman silang balak na magkaroon talaga ng eleksyon. Pinilit lang ni Andres Bonifacio may tuloy ang eleksyon once and for all para sa karamihan matapos na ang higwaan. Dito pa lang nautaka na ang magdiwang. Nagnomini ng dalawang tao ang magdiwang, si Andres Bonifacio at Mariano Trias, samantalang sa Magdalo si Emilio Aguinaldo lang. Nahati ang boto ng mga magdiwang, samantalang sa Magdalo buong buo para kay Aguinaldo. Ito ang unang kalamangan ni Emilio Aguinaldo. Pangalawa, kung sakaling ka-enjoy ikaw o ako kasama tayo doon sa Tejeros Convention, ano ba ang batayan sa ating pagpili ng ating maging Pangulo? Lalong-lalo na sa panahong iyon ay hindi lang Pangulo na uupo sa Malacanang ang pipiliin mo. Isang Pangulo na mumuno sa labanan. Ano kaya ang mga katangian na hinahanap ng mga katipunero noong panahon? Uunahin na natin si Andres Bonifacio. Ipinanganak sa Tondo, nakapag-aral ng elementarya lang dahil maagang naulila sila sa kanilang mga magulang. Huminto sa pag-aaral at tinaguyod ang 5 kapatid. Gumawa siya ng mga tungkod pamaypay para ibenta ng mga kapatid niya para sila mabubuhay. Kahanga-hanga ang batang Bonifacio. Dahil sa kapanahonan natin ngayon, marami pa rin tayong dumanas sa ganyang kalagayan. Nung paglaki niya, nakapagtrabaho bilang mensahero at ahente sa GM Fleming, isang British company, at nakapagtrabaho din siya ng German company, gumawa ng mga release ng train, isang warehouseman o tagapangasiwa sa isang budiga. Siya ay naging kasapi ng La Liga Pilipina at kalaunay kasamang nagtatag ng Katipunan o KKK
At ang unang pangulo si Diodato Arellano, sinundan ni Roman Basa at siya ang naging pangatlong pangulo hanggang sa pagputok ng himagsikan. Siya ang unang sumigaw ng Long Live the Philippines, Long Live the Katipunan, ang hudyat sa revolusyon sa Pilipinas. Pinamunuan niya ang pag-ambos sa mga gwardiya sibil sa Pasong Tamo. Pinamunuan din niya ang paglusob sa San Juan del Monte, ang tangki ng tubig at imbaka ng mga armas at bala ng mga Kastila. Kaya lang hindi ito pinalad, natalo ang mga Katipuneros. Lumipat sila papuntang San Mateo at Montalban at doon nakubkob nila ang dalawang bayan. Kaya lang hindi ito nagtagal, nabawi uli ng mga Espanyol ang Montalban at ang San Mateo. At lumipat sila papuntang Morong na ngayon ay Rizal. At doon siya gumawa ng headquarters hanggang sa katapusan ng 1896 nung inimbitahan siya na pumunta sa Cavite para ayusin ang sigalot ng Magdalo at Magdiwang. Dito naman tayo kay Emilio Aguinaldo. Ipinanganak sa Kawit, Cavite sa mayamang pamilya. Ang kanyang ama naging municipal mayor ng Kawit. Nakapag-aral hanggang kolehiyo sa San Juan de Letran. Kaya lang hindi na natapos ang kolehiyo dahil sa panahong ito namatay ang kanyang ama at siya'y umuwi sa Cavite para tulungan ang kanyang ina mamahala sa kanilang sakahan. Sa murang edad, naging kabisa di barangay at kalaunay naging kapitan munisipal or municipal mayor hanggang sa pagputok ng revolusyon. August 31 nung kinubkob ni Emilio Aguinaldo at General Tirona ang Kawit. September 1 to 3 ang pinakamadugong labanan sa Imos na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. Nanalo ang mga Katipunero at napatay pa nila si General Ernesto de Aguirre. Nakubkob nila ang buong probinsya ng Cavite, pati na ang mga bayan ng Batangas. November 9 to 11, pinamunuan niya ang labanan sa Binakayan. Galing sila noon sa Talisay, Batangas at bumalik para salubungin ang pinakamalaking pwersa ng mga Espanyol. Nanalo ang mga Katipunero sa tulong ni Edelberto Evangelista na arkitekto sa paggawa ng mga trenches dito sa Binakayan. February 17, 1897, pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo ang labanan sa Sapote Bridge, ang isa sa pinakamadugong labanan sa pagbalik ng mga Espanyol sa pamumuno na ni Pula Vieja. Sinamang palad si Edelberto Evangelista, natamaan ang bala ang ulo. Ang pangbato sana ng Magdalo, ito si Edelberto Evangelista ang gagawin sanang pinuno ng Katipunan. Si Edelberto Evangelista sana ang kalaban ni Andres Bonifacio kung natuloy ang eleksyon sa Imos. Kaya lang tinanggihan ito ni Andres Bonifacio at ng Magdiwang Paksyon. Tatlong major battle ang pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo at nanalo ang mga Katipuneros. Hanggang katapusan ng Pebrero 1897 nung umikot ang mga Kastila sa silang at nabawi na nila ito. Bumaba na sila ng Dasmariñas at ito'y hinarang ni Emilio Aguinaldo hanggang dumating ang Tijeros Convention. Halos 3 linggong labanan na halos mangayaw na rin ang mga Espanyol at nagpadala na ng sulat na makipag-ariglo kay Aguinaldo. Ginamit ang Jesuit na si Pio Pai para makipag-ariglo sa mga Katipuneros. Kaya lang hindi ito naganap. At nung malaman ng mga Espanyol na lumiban si General Emilio Aguinaldo sa Pasong Santol para mag-take out sa General Trias, bigla nila itong inatake. Ganun na lang ang takot ng mga Espanyol,
kay General Emilio Aguinaldo. Babalik na tayo sa eleksyon dito sa Tijeros. Mga ka-enjoy, kung sakali kasama tayo nabubuto sa eleksyon sa Tijeros, sino kaya ang ibubuto nyo? At nagbutuhan na nga dito sa Tijeros Convention. Nanalo si Aguinaldo laban kay Bonifacio at Trias. Pagkatapos nito, tumayo si Don Severino de las Alas at nagmosyon na dahil si Andres Bonifacio ang pangalawa, pwede bang gawin na lang na vice presidente agad. Kaya lang walang nagsikan demotion o nag-object man lang. Kaya tinuloy ni Andres Bonifacio ang halalan para sa pagka-vice presidente. Nanalo si Mariano Trias laban kay Mariano Alvarez pagka vice presidente. Nanalo din si Artemio Ricarte pagka-kapitan general laban kay Santiago Alvarez. Tumayo pa si Artemio Ricarte at sinabing ibigay na lang kay Santiago Alvarez ang posisyon. Kaya lang tinanggap naman ito ni Alvarez na ibigay kay Artemio Ricarte. Pagkatapos nito, minungkahi ni Baldomero Aguinaldo na tatayo na lang ang pagboto, hindi na isulat, itatayo sa grupo by grupo kasi madilim na dito sa Tijeros Convention. At nanalo si Emiliano Riego de Dios bilang Director of War laban kila Daniel Tirona at Ariston Villanueva. Dito na nanalo si Andres Bonifacio sa Director of Interior laban kay Mariano Alvarez. Dito na umiksina si Daniel Tirona, nagsuggest na ang karapat-dapat maging Director of Interior ay isang abogado kagaya ni Jose del Rosario. At dahil napagkasunduan na natatanggapin kahit anong posisyon ng tao, anong pinag-aralan, tatanggapin kung sinong mananalo, hindi pa rin ito nasunod. Kaya nagalit si Andres Bonifacio at sinabihan niya itong manghingi ng tawad sa kapulungan. Kaya lang hindi humingi ng tawad si Daniel Tirona at aalis sa konbensyon. Kaya bumunot ng baril si Andres Bonifacio at babarilin niya sana si Tirona. Buti na lang nahawakan siya ni Artemio Ricarte. At dito na nga nagtapos ang eleksyon. Hindi niya natanggap ang pag-insulto sa kanya at nagdeklara na ang eleksyon na ito ay mawalang bisa sa kapangyarihan bilang chairman at pinuno ng Katipunan at sabay walk out. Umalis sila Bonifacio sa Tijeros Convention kasama ang kanyang mga supporters at nagtungo sa NAIC na yan naman ang kasunod nating hahanapin, ang Acta de Tijeros at ang NAIC Military Agreement. Ang mga dokumentong yan ang susunod nating aralin. Sinisika po naming maisunod-sunod ang mga pangyayari para po hindi tayo maligaw at maintindihan natin at maramdaman natin ang kasaysayan at ang ginawa ng mga bayani para sa ating kalayaan. Maraming salamat po. At kung nagustuhan nyo ang aming channel, manglambing po kami na subscribe para po masundan nyo pa ang mga susunod pa nating mga videos, mga pagtalakay sa ating kasaysayan. Maraming salamat po. God bless and more power.